Good morning! Maaga tayo gumising ngayon. It's May 7, 2024. Magsaing muna tayo ngayong araw. Ngayong umaga pala. May trabaho ang mister ko kaya. My morning is a little bit good. Medyo okay yung feeling ko. Hindi ako masyadong shaky ngayon. Kasi madalas pag morning, shaky ako. Siguro kulang sa tubig. Di kaya kulang sa sugar. Minsan pag kulang pala ng tubig ang ating katawan, di kaya kulang sa sugar, ay nagsishake din ang ating body. Yung katawan natin. Ang hina ng tubig ko, guys. Ayun. Tignan nyo. Ayan. Tagal ako matapos magsaing kasi talagang hina ng agos ng tubig. Yun. So, kailangan ko naman uminom ng tubig. Kailangan ko ng dalawang ganito. And every morning, pagkagising. So, ito ay tubig na malamig, tsaka tubig na mainit. Combine together para sa ating digestion. O sa health ng ating tiyan. Pero hindi naman yung isang baso agad, isang baso lang ang laman nito. So isang baso agad, ubusin mo agad. Hindi. Accumulated siya. Kanina, nag-sip na ako ng mga, siguro half nito, tapos yung half ngayon naman. So, mag-load lang ako ng another tubig dito. Sobrahan sa regular na tubig. Hindi siya mainit. Kaya dinagdagan ko. So, standby. Nagiging dehydrated ako dito sa bahay na meron kasi akong kidney problem. Dati pa, meron na akong kidney stone. Pero wala akong kidney stone ngayon. Meron lang akong kidney stone dati. And then, kailangan ko uminom na at least mga 3 liters of water a day. Lalong-lalo na ngayon na summer. So, simula ng nag-resign ako, napansin ko medyo masakit umihi. Kasi nga, underwater yung aking body. Kahapon, nag-set na ako ng alarm para sa aking tubig. Kasi pag may ginagawa ako, lalo na kapag nasa garden ako, hindi ko na malayan yung oras. Nauubos na pala yung tubig sa katawan ko. Hindi pa ako nakainom ng tubig. Kaya ngayon, nag-alarm ako, 7 o'clock. 7 na yung starting ko kasi nga, pag gumising ako ng mga 5:30 o 6, uminom agad ako ng ganito, dalawa. Hindi agad-agad accumulated yan. Tapos 7 o'clock, 8, 9, 10,
11:30, 11:45 pala kasi nga 15 minutes before ako kumain. Eh, kailangan nakainom muna akong tubig. Hindi kaya 30 minutes. Sorry guys. Ganito ako palagi, nabuburp ako palagi kasi nga meron akong digestive issues. Ganito daw pag medyo mataas-taas na yung edad mo. So, nakikilala na pag-alaman ng edad natin dito, no? So, ayun. Nag-alarm ako hanggang 9 p.m. Kasi nga, bago din matulog, uminom din ako ng tubig. So, kailangan na hydrated ako palagi para hindi laging nag-attack ang aking anxiety. And loaded din ako sa pagkain. Medyo accumulated yung pagkain ko. Kailangan 6 o'clock or day kayo 7 o'clock. Tapos 10, may snacks ako. Then 12, lunch. And 3 o'clock, may snacks din. Konti-konti lang. So, yun ang aking kain. Laban lang tayo guys sa ating buhay. So, medyo okay naman yung feeling ko na nandito ako sa bahay. Pero pag may stress, ay nag-a-attack siya. Pero okay lang. At least wala akong di gaya na nagtatrabaho ako noon. Pag after ng attack ng aking anxiety, yung grabbing attack, meron pa akong iisipin. So, meron akong stress. Stressful ako every day. Yun ang aking buhay nung nagtatrabaho pa ako. Kaya naka-decide ako na mag-resign na para at least na lang. Hindi ko na maiisip yung trabaho ko. Kasi kabado ako always. Ewan ko, bakit? Hindi naman ako dati ganito. Hindi ako kabado sa trabaho ko dati. Ngayon lang. So, hormone ako. Tulungan mo ako. Mag-balance ka ng hormone. So, dala daw ito din ng hormonal imbalance. Ewan ko, ang dami kong doktor, guys. Dami kong doktor. Tapos, pag sabi ng OB-GYN, baka hormonal imbalance, sabi din ng psychiatrist, chemical imbalance ng aking brain, at saka yung aking gut. So, kailangan pala balance ang ating chemicals, guys. So, ayun, ang akin ay nag-imbalance. Kaya tayo nag-struggle. Marami din naman mga menopausal women na hindi dumanas ng ganito. Pero ako, I am unlucky kasi marami akong signs and symptoms. Nanginginig, hot flashes, cold flashes, minsan. Tapos itong stress. Nag-resign ako kasi ayoko mauwi sa depression. Kasi nga, sabi ni Doc, tinanong ko si Doc, bakit antidepressant yung aking tinitake. Sabi niya, kailangan daw na antidepressant para hindi siya humantong sa ganun na madidepress ako. Kasi nga, pag meron ka ganito, yung severe ang nararamdaman mo na anxiety, talagang madidepress ka. Ako nga, dati nung bago pa ako nagka-anxiety, iyak ako ng iyak, guys. Everyday. Tapos nung January, siguro mga January this year, everyday din ako umiiyak kasi nga yung feeling ko ay nag-worsen. So, always na nag-a-attack yung aking anxiety, ganyan. So, to the extent na umiinom talaga ako ng mga pampatulog sa trabaho para lang kumalma. So, ayun, kumalma nga ako. Gusto ko rin naman matulog, pero hindi ka makakatulog kasi nga may work ka. So, yun ang sinasuffer ko everyday. Kailangan ko na labanan yung antok ko. So, talagang struggling ako sa aking condition ngayon. Minsan, umiinom ako ng mga herbal, pero kadalasan meron akong sleeping pills, sleeping capsule, yung melatonin. Yan ang aking ginagamit pagka mahirapan talaga akong mag-relax, guys.
Kala ko baka na ano na yung aking sinaing. Ganyanin natin ang camera para makita natin. Baka malpas na sa kaldero yung ating camera. So yun, ang sabi nila dito sa Bisaya kasi ako, kabuhi. Meron nga akong sinturon palagi. Yes, kabuhi siya in English o sa mga doktor na term ay GERD o di kaya acid reflux. Ayan yung sinturon ko. Ina-adjust ko dito kapag medyo ganyan yung ating heart palpitation. Ina-adjust ko yung asawa ko. Gumising na aking gwapong asawa. So yun, kailangan ko na malibang. So ito, magawa din ako ng mga gawaing bahay. Kagabi na ako naglaba kahapon kasi kahapon busy ako, tapos namaritas ako, tapos yung anak ko nagpapalipad ng saranggola, hindi umuwi, hindi umiinom ng tubig. Naku, ako yung naghahatid ng tubig doon, tapos ay nako, balik na naman ako doon sa medyo mainit. Dala-dala lang ako ng payong para apason siya ba. Pason na ko siya dito sa iyang paluparan og saranggola. Kasi nga magaling yung anak ko gumawa ng saranggola. Nako. So yan ang aking mai-share sa inyo ngayon. So thank you guys for watching kasi mag-prepare pa ako ng mga kailanganin ng asawa ko, yung ulam, ganyan. So thank you.